Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At sa lahat ng magigiliw mong tagapakinig. Ako si Alexa, Tubong, Ilocos Norte. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay kwento ng lolo ko na si Lolo Berting. Tungkol sa kanyang karanasang hindi niya makakalimutan. Nga po pala, kung papahintulutan, ay ikikwento ko ito sa pamamaraang tila si Lolo Berting na ang nagbahagi ng kanyang karanasan sa channel. Subali ito na nga. Taong 1968. Binatilyo na ako ng mga panahong ito. 4 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Magmula noong maghiwalay ang mga magulang ko, ako na ang tumayong ama't ina sa mga kapatid ko. Dahil wala nang ibang ginawa ang aking ina, kundi ang magpakalango sa alak. At iniwan niya kami sa pangangalaga kay Lola Soledad. Para hindi kami maging pabigat sa bahay ni Lola, sa edad na 16 na taon ay marami na akong alam sa trabaho. Kung saan-saan na rin ako namamasukan para lang may maipambili kami ng pagkain at kahit papano ay may maibigay ako kay Lola. Isang beses noon, kasalukuyan akong naghahanda ng pagkain para sa mga kapatid ko. Nang pumasok sa kusina si Lola Soledad at sinabi niyang may bisita umano ako at naroroon sa labas ng bahay. Sino po yung bisita ko, La? Tanong ko sa kanya habang isa-isang sinundukan ng kanin ng plato ng mga kapatid ko. Abat pambihirang bata ka. May iba ka pa bang inaasahang pumupunta dito sa bahay, Berting? Bukod sa pasaway mong kaibigan? Pabalang na tanong ni Lola Soledad noon. Napakamot na lamang ako sa ulo matapos sabihin ni Lola ito. Tama nga naman talaga siya. Wala namang ibang tao ang pupunta sa bahay at maganap sa akin noon, kundi ang matalik kong kaibigang si Onyok. Kinuha na kaagad ni Lola Soledad ang sandok na hawak ko at nagwika itong siya na raw ang magpatuloy sa ginagawa kong pag-aasikaso sa mga kapatid ko noon. Anya, puntahan ko daw si Onyok at tanungin kung ano ang kailangan. Dali-dali ko nang pinunta ng kaibigan kong naghihintay sa labas ng bahay. O tol, ang aga mo namang napasyal dito sa bahay. Anong meron? Tanong ko sa kanya. May lakad ka ba bukas o kaya ay may gagawing trabaho? Tanong niya noon. Hindi pa rin mapawi-pawi ang pagkakangisi. Umiling ako at sinabing wala naman akong lakad kinabukasan. Ang totoo nga niyan ay mamayang hapon, pupunta ako sa bahay ni Mang Julio para magtanong kung may ipapatrabaho ito sa bukid. Nang marinig ito ng kaibigan ko, malakas na napalatak ito at nagsabing, tamang-tama umano, dahil may ipapagawa umano sa aming trabaho si Manang Maria. Malaki-laki raw ang ibabayad ng may-ari. Talaga? Anong trabaho naman yan? Baka mamaya masamang gawain niya na. Pas ako dyan, tol. Alam mo namang may mga kapatid ba akong inaalagaan at pinapakain, di ba? Nandyan din si Lola. Kailangan niya ako kaya pas ako dyan sa inaalok mong trabaho kung masama yan. Natatawa namang napakamot sa ulo ang kaibigan. Sira, may pinapagapas yung amo ni Manang Maria. Kaso may lakad raw yung iba nitong mga trabahante bukas at sa mga sumunod na araw. Kaya kulang sila ng mga trabahante. Huwag ka mag-alala, hindi lang naman tayo magtatrabaho dun . Sa pagkakaalam ko, naghahanap pa ng 3 tauhan yung asawa ni Manang Maria para may kasama tayong pumunta sa palayang paggagapasan natin. Paliwanag niya. Yun lang pala . Kalo ka naman kung anong trabaho na yung inaalok mo. Sige, sama ako.
Saktong-sakto, wala na akong trabaho. Kakatapos ko lang magtrabaho kahapon sa bukid ni Mang Butyok. Mas lalo akong nahikayat ng kaibigan ko sa alok niya. Nang sabihin niya sa aking may tig-5 supot na bigas umanong palibre ang amo ni Manang Maria sa mga taong papayag na pansamantalang magbantay sa mga alagang hayop nito. Bukod doon, ibibigay na rin ito ang mga kalahati sa sasahurin sa loob ng 1 linggo bago umalis papunta sa lugar kung saan kami magagapas ng palay. O di ba? May pera ka na, may palibreng bigas pa. Saan ka makakita ng ganyang klaseng amo, di ba? Hindi madamot, kaya laging pinagpapala eh. Sabi ni Onyok. Teka, sandali lang, Onyok. Nagtataka lang ako ah. Bakit tayo yung kinuha ni Manang Maria na maggapas ng palay? Marami naman siyang pwedeng kuning trabahante ah. Hindi ba marami siyang mga pamangking lalaking kaidaran lang din natin? Ewan ko pre. Hindi ko alam sa matandang yon. Basta yung sabi niya, magsama ako ng isa pang taong makakasama ko sa trabaho. May nakuha na daw 3 yung asawa niya. Ikaw agad yung naisip kong isama eh dahil alam ko namang kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. Saad niya. At napapakamot na rin sa ulot may pagtataka. Ka na rin magtanong pa kung bakit tayo yung kinuha ni Manang Maria na magbabantay. Yung mahalaga, may mapapasukan tayong trabaho kahit pansamantala lang. Tugtong pa niya. Matapos naming mag-usap ay saglit na nagpaalam na muna ako kay Lola Soledad. Sinabi ko sa kanyang may pupuntahan lamang kami ni Onyok sa Karatig Baryo. Babalik din ako kaagad kaya't mauna na lamang sila mag-agahan. Nung naglakad na kami ni Onyok papunta sa Karatig Baryo, para nga puntahan ang bahay ni Manang Maria, hindi matigil sa pagkikwento ang kaibigan ko tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa perang sasahurin niya. Nag-iisip siya kung ano ang mga bibiling pansariling kagamitan. Ikaw ba pre? May naisip ka na bang bibilin sa perang matatanggap mo? Tanong na. Oo pre, meron. Ano? Mga pangkutsumo namin sa bahay. Langya naman to. Hindi yun. Ang ibig kong sabihin yung bibilin mo para sa sarili mo. Umiling-iling ako at sinabi sa kanyang, wala akong naisip na bibilin para sa sarili ko. Sa ngayon ay uunahin ko muna mga pangangailangan namin sa bahay. Dahil yung mga magulang ko ay nagpakadalaga at binata ang mga yon. May mga sariling buhay. Hindi man lamang nila iniisip ang mga anak na pinipilit igapang ang mga sarili para makaaraos sa pang-araw-araw nun. Susmi naman. Dapat pala hindi na ako nagtanong pa. Ayan ka na naman kasi nag-umpisa ka na namang magdrama. O tara na nga, bilis na natin maglakad. Wika niya. Nagmadali na nga kaming maglakad papunta sa bahay ni Manang Maria. Ilang minuto ang nakalipas, nasa bahay na kami ng matanda nun. Wala nang tanong-tanong pang binigay na kaagad ng matanda ang bigas na ipinangako at ang kalahati ng perang sasahurin namin. Labis-labis ang sayang naramdaman ko na makuha ko ng parte ko. Nagpasalamat ako sa matanda dahil kahit na hindi pa man ako nagumpisang magtrabaho, may ibinigay na ito. Pag-uwi ko nga ng bahay ay inabot ko kagad ang pera kay Lola at inilagay ko ng bigas sa lalagyan ng bigasan namin. Maghahalong tuwa at pagtatakang nararamdaman ni Lola matapos kong sabihin sa kanya kung saan ko nakuha ang perang yon. Masaya dahil sa may pambili na kaming pagkain at may bigas pa akong naiuwi. Pero nagtataka kung bakit ganun na lamang kung magtiwala si Manang Maria sa aming dalawa ni Onyok at bakit malaki ang perang nakuha ko kesa sa pangkaraniwang trabahante. Aniya pa, hindi ba raw natatakot ang matanda na baka magbago ang isip naming dalawa ni Onyok at hindi na kami sumipot sa trabaho matapos namin makuha ang bigas at pera nun? O baka naman, may malalim na dahilan ng mag-asawa kung bakit nagbigay ng ganun kalaking halagat may bigas pang libre.
Huwag niyo na pong isipin pa yung mga bagay nila. Ang mahalaga kahit papano, may nakuha akong trabaho kahit na pansamantala lang. Wika ko kay Lola Soledad para hindi na siya mag-isip pa ng kung ano-ano. Sa bagay, pero paalala ko lang apo ha. Mag-iingat ka sa pupuntahan mo at hanggat maaari huwag kang hihiwalay sa asawa ni Maria. Hindi kasi ako komportable sa papasukan mong trabaho. Pakiramdam ko ay may kakaiba. Opo la, malaki na po ako at alam ko na yung mga ginagawa ko. Tsaka lagi naman po ako nag-iingat para sa iyo at sa mga kapatid ko. Aba, wala ka ng poging apo, oras na mapahamak o mawala ako. Biro ko pa. Naagara namang binatukan ni Lola Soledad ang ulo ko at sinabihang sinaulo. Hindi raw magandang biro ang sinabi ko kaya't bawiin ko man yun. Kinabukasan nga, pagputok pa lamang ng araw, umalis na kaming dalawa ni Onyok papunta sa bahay ni Manang Maria. Pagdating namin ay naroroon na ang lahat. Kami na lamang ang hinihintay. Medyo natagalan pa kami dahil tinanghali ng dating ang sasakyang maghahatid sa amin papunta sa lugar. Dahil sa wala pa naman na magsusundo sa amin ay pinagkape na muna kami ni Mang Lito. Mga bandang 9:00 na nang makarating ang sundo namin kaya't agaran na kaming umalis. Mang Lito, wala ka bang mga pamangkin na sasamang manggagapas? Sayang naman, ang laki ng perang sasahurin May bigas pang libre. Tanong ni Onyok. Saglit na tumikhim si Mang Lito bago nagwikang tamad raw ang mga pamangkin niya. Maarte. Akala mo ay kung sino mga anak mayaman. Ayaw raw magsipagtrabaho kaya't hindi niya na sinubukang alukin pa ng trabaho ang mga yon. Baka mapahinga lamang siya sa amo nila mag-asawa. Napakatamad. Wala nang ibang ginawa kundi ang magbulakbol. Mas mainam pang ibang tao na lamang ang ipasok niya sa trabaho kesa sa sariling mga kadugunon. Hindi ko na narinig pang nagtanong ulit yung kaibigan ko. Ang buong akala ko, Sir Seth, malapit lamang ang lugar na pupuntahan namin. Pero nagkamali pala ako noon. Lumipas na lamang ang mahigit 2 oras na pagbiyahe ay hindi pa rin kami nakakarating. Kaya naman nagtataka na ako at napapaisip kung saan nga ba talaga kami pupunta? Bakit ang layo na namin sa baryong pinanggalingan pero hindi pa rin kami nakakarating? Dahil sa hindi naman ako matanong na tao kung kaya't mas pinili ko na lamang ang manahimik at hinintay na lamang kung kailan kami makarating sa lugar ng pagtatrabahuan. Ilang minuto pang nakalipas, huminto na ang sinasakyan namin sa isang lugar na hindi na kami pamilyar. Nandito na tayo. Pasensya na at medyo malayo-layo itong lugar na pinuntahan natin Bukod pa dito, humingi na rin ng tawad si Mang Lito dahil hindi niya nasabi sa amin ng maaga kung saan ang pagtatrabahuan naming palayan. Ayos lang ho yun. Malapit man o malayo ay hindi pumahalaga sa amin yon. Importante, may trabaho kaming mapapasukan kahit na pang 1 linggo lang. Sagot ng kasamaan kong si Mang Dindo. Siya, dadaan muna tayo saglit sa pamilihan dahil bibili muna ako ng mga pagkain para sa pang 1 linggong pananatili ninyo sa pagtatrabahuan. Tsaka, tanghali na kaya kumain na muna tayo ng pananghalian. Saad ni Manang Maria. Dumaan na nga muna kami sa pamilihan at tinulungan si Manang Maria na magbitbit ng mga pinamili nito. Matapos mamalengke at mananghalian nun, saka pa lamang kami dumiretso sa bahay kung saan kami mananatili. Mga ilang minuto pang nilakad, narating na namin ang isang purok na sa palagay ko nasa liblib na yon. Sa bungad pa lamang ng purok, Sir Seth, napansin ko ang kakaibang presensya at tinginan ng mga taong nadadaanan namin. Pailalim sila kung tumitig at para bang nais nila kaming gawan ng hindi maganda. Lalo na ang mga paslit na panay ang pagsunod sa amin noon. Pakiwari ko tuloy.
Isang pagkakamali lamang namin sa lugar na yon. Tiyak, todas kaming lahat. Nakita kong may mga nakasukbit pang itak sa bewang habang sinusundan kami ng tingin. Kakaiba rin ang katahimikan sa buong paligid na para bang may nagbabadyang panganib. Nakailang beses pa akong humugot ng malalim na paghinga bago ibinaling sa ibang direksyon ang paningin ko noon. Maya-maya pa, lumapit sa akin ang kaibigan ko at bumulong noon. Anya, grabe umano kung makatingin sa amin ang mga taong nadadaanan namin. Parang mangangatay ng tao. Oo nga nakakatakot. Kanina pa ako hindi mapalagay sa mga ginawa nilang pagtitig Sagot ko. At sandaling sinipat ang mga taong nakatayo sa gilid ng daan. Sumabat naman ang isa sa mga kasama namin sa trabaho na si Gado. Nagyabang na isa pa umanong titig sa amin na masama ng mga taong nasa paligid nun. Uupakan niya ng umano mga yon para malaman nilang hindi kami basta-basta lang. Huwag niyo na silang pansinin. Magpatuloy lang kayong maglakad. Huwag niyo silang tingnan sa mata. Mas mabuti pang sa iba niyo na lang ibaling yung mga tingin niyo. Nang sa ganon ay wala tayong magiging problema. Sabat ni Mang Lito sa amin na siyang ikinagulat ko. Sundin niyo na lang yung mga sinasabi ko para walang gulong mangyari. Naiintindihan niyo ba? Nandito tayo para sa trabaho. Hindi sa kung anuman ang napapansin. Dagdag pa nito. Nagtataka man ay sinunod na lamang namin ang sinabi ni Mang Lito. Naisip ko ring tama naman ang matanda. Naroroon kami para sa trabaho, hindi sa kung ano paman. Pero lingid sa kaalaman naming lahat na eto palang si Gado ay gumanti ng titig sa mga taong nadadaanan namin. Nagulat na lamang ako nang bigla itong sinaway ni Mang Dindo at sinabihang napakatigas umano ng ulo. Binalaan na nga siya ni Mang Lito. Aba, gumanti pa na masamang titig sa mga taong yon. Pambihira ka, Gado. Bilisan mo na nga maglakad. Makalipas ang ilang minutong lakaran, napapansin kong unti-unti na kaming pumapasok sa liblib na daanan. Nakita kong marami na mga talahibang mayayabong at nagtataas ang mga puno. Kaya't inaamin kong medyo nakaramdam ako ng takot sa sarili. Maya-maya pa, ganun na lang ang gulat ko nang may makita akong napakalaking ibong kulay itim na sinlaki ng panabong na manok. Pulang-pula ang mga matang nakamasid lamang sa amin ang ibong yon sa hindi gaanong kataas ang puno. Hindi ako nag-alinlangan pang sabihin kay Mang Lito ang tungkol sa nakita kong ibon. Tinuro ko yon. Nagulat ako sa naging reaksyon ng matanda. Pagalit niya akong sinaway. Mabilis na hinawi niya ang kamay ko sabay sabing, iwasan ko raw ang magtututuro kung saan-saan nun at huwag kong pansinin ang mga nakikita ko sa paligid. Teka lang ho, bakit naman ho? Alam niyo, hindi ko talaga kayo maintindihan. Kanina po sinabihan niyo kaming iwasang tingnan yung mga taong nadadaanan. Tapos ngayon naman po, iwasang magtuturo. Bakit po? Tanong ko noon, na paramang may mga itinatagong lihim ang mag-asawang matanda sa amin. Magmula kasi noong nasa purok na kami, walang tigil sa pagpapaalala sa amin na mag-asawa. Lalong-lalo na si Mang Lito kung ano ang mga dapat naming gawin at kung ano ang mga hindi dapat gawin nun. Tanging pagtangulang naman ang naging tugon ko sa lahat ng mga sinasabi sa amin na mag-asawa. Sa pag-aakala kong normal lamang ang mga taong naninirahan sa lugar na yon. Mamaya ko na ipapaliwanag sa inyo ang iba pang mga patakaran at mga dapat iwasan ha. Sa ngayon bilisan nyo nang maglakad dyan para makarating na tayo kaagad sa bahay. Wika ni Mang Lito.
Makalipas ang mahigit kalahating oras na tinahak namin ang liblib na daanan nun, natanaw na namin ang malawak na palayan. Pero hindi lang pala isang malawak na palayan ang makikita ko, mga kagiliw. Dahil noong tuluyan na kaming makalapit, ay may mga nakikita rin akong mga baboy at mga manok. May iilan rin mga trabahante akong natanaw na naglilinis sa kulungan ng mga baboy. Narinig ko ang sinabi ni Mang Lito kay Mang Dindo nung nagtanong ito tungkol sa natanaw namin mga trabahante. Na magkaiba raw ang bahay na tutuluyan namin sa mga trabahanteng nakita namin. Sinabi rin itong makakasama lang namin sila mag-asawa ngayong gabi. Babalikan na lamang raw nila kami pagkatapos ng 1 linggo para sunduin. Huwag kayong mag-alala. Bukas ay darating ang isa sa mga katiwala dito sa bahay. Siya na yung bahala sa inyo habang naririto pa kayo. Dagdag pang wika ni Mang Lito nun. Tanging pagtango lamang ang naging sagot namin sa lahat ng mga sinasabi ni Mang Lito. Tara na magsipasok na kayo. Aya ni Manang Maria. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad na kaming pinagpahinga ni Manang Maria nun. Itinuro niya sa amin ang silid na pagpapahingahan. Mamaya ay maghahanda ako ng merienda. Tawagin ko na lang kayo kapag nakahain na ako. Anya pa sa amin ni Manang Maria bago siya pumunta sa kusina. Makalipas ang ilang minutong pagpapahinga, nakaramdam ako ng pagkaburyo. Hindi rin naman ako makatulog kaya inaya ko ang kaibigan kong si Onyok na maglakad-lakad na muna kami sa labas ng bahay at magtitingin-tingin noon dahil nga hindi pa ako nakaramdam ng antok. Sumang-ayon naman ang kaibigan ko. Mabilis nang tumayo. Pagkatapos ay naglakad na kami palabas ng silid na pinagpahingahan namin noon. Sandali! Saan kayo pupunta? Bigla ang tanong ni Mang Lito na ikinagulat ko't napaigtad ng walang oras. Nakaramdam ako ng kaba nang makita kong seryoso ang mukha niya habang nakaupo malapit sa bintana. Kabado man ay nag-isip kaagad ako ng paraan kung ano ang ipapalusot namin sa matanda kung bakit kami lalabas ng bahay. Kasi naiinitan si Onyok kaya lalabas po sana muna kami para magpahangin. Palusot ko noon. Agaran namang bumulong si Onyok at nagreklamo tungkol sa sinabi ko. Kinalabit ko naman siya at sa mahinang boses ay sinabihan ko siyang huwag na maingay. Sige. Pwede kayong lumabas pero hanggang dyan lang kayo sa bakuran ha. Hindi kayo pwedeng lumagpas dahil oras na may mangyari sa inyong hindi maganda. Hindi ko nasagutin pa ang buhay ninyo. Sige ho. Langya ka naman tol. Ako pa talagang ginawa mong sangkalan ha. Hayaan mo na. Nakalusot naman tayo Tugon ko noon. Teka sandali lang. Hindi ka ba nagtataka? Tanong ko noon. Nagtataka saan? Balik na tanong ni Onyok. Tungkol kina Manang Maria at Mang Lito. Alam mo kasi, mula nang dumating tayo dito, nag-iba yung pakikitungo nila sa atin Kanina hindi naman sila naging mahigpit sa atin nung hindi pa tayo tumuntong sa purok, diba? Pero ngayon, paglabas ng bahay, dapat ipaalam natin. Baka pati pagpunta natin sa banyo, kailangan pang ipaalam sa kanila Sus, hayaan mo na. Malay mo nag-iingat lang silang mag-asawa at natatakot silang may mangyari sa ating hindi maganda. Kaya ganyan. Gaya nga ng sinabi ni Mang Lito, kailangan sundin natin yung lahat ng sinabi na para walang magiging problema. Tsaka pumunta tayo dito para magtrabaho, diba? Hindi para mamasyal. Laganap na ako ng mauupahan at iniba ng usapan para naman mapawi ng pagkaburyo ko. Habang nakaupo kaming dalawa ni Onyok at nagkikwentuhan, nabaling ang atensyon ko sa isang trabahanteng nasa hindi kalayuan. Pansin kong kanina pa siya tingin ng tingin sa gawin naming dalawa ni Onyok mula nang umupo kami noon. Pasikretong sinabi ko kay Onyok ang tungkol sa trabahanteng nakita ko. Tiningnan niya yon.
tinitigang maigi dahil sa parang pamilyar o mano sa kanya ang mukha ng matandang lalaki. Sandali, hindi ba't parang yun yung matandang tinitigan kanina na gado na masama? Tanong niya sabay tingin sa akin. Ano? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sunod-sunod na tumango si Onyok at sinabing siguradong sigurado raw siya na ang matandang lalaking nakatingin sa amin noon. Yun ang lalaking tinitigan kanina ni Gado. Ibig mong sabihin, hindi siya trabahante dito sa palayan? Tanong ko. Kibit balikat na tiningnan ako ni Onyok at nagwikang, ano bang malay niya umano kung nagtatrabaho ba ang taong yon sa palayan kung saan kami magtatrabaho? Alam ko naman raw nakakarating lang namin at ni isa sa mga trabahante. Wala pang naipakilala si Mang Lito. Magsasalita pa sana ako pero hindi na yun natuloy dahil narinig na namin ang pagtawag ni Manang Maria. Mukhang nakaluto na yata ito ng merienda kaya't pumasok na kami sa loob ng bahay. Manang, kanina ho noong nasa labas kami ng bahay, nakita po namin yung lalaking tinitigan ni Gado. Nakatingin po siya dito sa bahay at parang galit na galit po. Saad ni Onyok noong makaupo na kami sa pagkainan. Sandaling nagkatinginan na mag-asawa. Pagkatapos ay sinabihan kaming huwag na munang lumabas ng bahay. Dahil sa alanganing oras na ngayon. Kung gusto raw naming magpabili ng kailangan ay sabihin lamang sa kanya. May kakilala siyang mauutusang bumili. Makinig kayo sa akin para hindi kayo mapahamak ha. Hindi niyo kilala mga taong naninirahan sa lugar na ito. Saad ni Mang Lito. Mapahamak ko. May mga aswang bang nakatira sa lugar na to? Pabiro sana ang tanong ko na yun, Sir Seth. Pero hindi ako makapaniwala sa diretsahang sagot ni Mang Lito. Sinabi niya lang naman sa amin na halos karamihan o mano sa mga naninirahan sa purok na pinasukan namin, mga aswang. Kaya nga hanggat maaari ay umiwas kami at huwag masyadong makipag-usap sa mga taong hindi namin kakilala. Bukas ay ipapakilala niya kami sa ibang mga trabahante. Kung sino lang ang ipapakilala niya sa amin, yun lamang ang pwede naming kausapin. Dahil sa yun lang raw ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Yung ibang trabahante ay wala siyang tiwala gawa ng halos lahat ng mga nagtatrabaho sa palayan ay naninirahan sa purok kung saan kami naroroon. Hindi ko alam kung nagbibiro lamang ba si Mang Lito sa sinabi niya. Pero magpaganon pa man, nakaramdam ako ng takot sa sarili at hindi ko maipaliwanag kung bakit ako biglang kinabahan. Hindi po magandang biro yung sinasabi ninyo, Mang Lito ah. Imposible naman po ata yung sinasabi ninyo. Rinig kong wika ni Gado habang naglalakad papalapit sa amin. Hindi ko kayo pinipilit maniwala. Ngayon, kung anong sa tingin nyo ang mas papaniwalaan ninyo ay bahala kayo. Gawin nyo kung ano ang gusto nyong gawin pero itong dalawang binatilyong wala kayong ibang susundin kundi ako lang ha. Maliwanag. Turan ni Mang Lito. Tapos ay tumingin sa aming dalawa ni Onyok. Kinagabihan, nakita ko si Mang Lito na abalang-abala sa pagsasarado ng mga pintuan at bintana. Nagpresenta akong tulungan siyang magsara. Pero tumanggi ito at sinabi sa akin na siya na raw magsasara nun. Tulungan mo na lamang si Manay Maria mo sa kusinang mag-asikaso para makakain na tayo ng hapunan at makapagpahinga na. Utos ni Mang Lito sa akin nun. Pumunta na lamang ako sa kusina. Tinulungan nga si Manang Maria na magluto. Nung makaluto na kami, kumain na kami para makapagpahinga na maaga. Lumipas sa mga oras ng pagpapahinga. Pinipilit kong ipikit ang mga mata nang sa gayon ay makatulog na. Sa kadahilan ng lumalalim na masyado ang gabi noon. Pero kahit anong pikit ang gawin ko, tila ba namamahay ako
dahil sa hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Onyok, gising ka pa ba? Mahinang tawag ko sa kaibigan ko. Oo, gising pa ako. Nakakainis nga eh. Kahit anong pikit yung gawin ko, hindi talaga ako dinadalaw ng antok. Anong oras na? Samahan mo ako. Kaya ako at marahang tumayo. Samahan saan? Sa kusina. Ing-ihi na ako eh. Pabira kasi itong si Mang Lito. Nagkwento ba naman kanina nang kumakain tayo tungkol sa aswang? Sus, kunwari ka pa. Ba't di mo na lang amining na duwag ka talaga? Kaya ayaw mong pumunta mag-isa sa kusina para magbanyo. Para kang babae. Kilalaki mong tao nagpapasama kapag pumunta sa kusina para makapagbanyo. Langya talaga. Tara na. Samahan mo na ako. Huwag nang maraming daldal dyan. Wika ko at nauna nang maglakad nun. Agara namang sumunod si Onyok palabas ng kwarto. Matapos kong magbanyo ay naglakad na kami pabalik nun. Pero bago pa man kami makapasok sa loob ng kwarto, napahinto ako dahil sa may narinig akong mahihinang katok sa labas ng pintuan. Kasunod na mga katok ay may boses ng bata rin akong naririnig nun. Umiiyak yun at walang tigil sa paghingi ng tulong at nagwikang buksan umano namin ang pintuan dahil kailangan niya ng tulong. Saglit na nagkatinginan kaming magkaibigan sa isa't isa bago napatingin muli sa pintuan. Abot tanaw mula sa silid na tinutulugan namin ang pintuan ng bahay. Hindi mo ba narinig yun? May bata. Humihingi ng tulong. Buksan mo na. Utos ni Onyok. Sira, hindi ba't kabilin-bilinan sa atin ni Mang Lito? Huwag tayong magbukas ng pintuan ng 10 oras ng gabi. Mamaya niyan, masamang tao palang kasama yung batang yan eh. E dinayari pa tayong lahat. Sagot ko. Hindi ka ba naaawa dun sa bata? Umiiyak ko. Humihingi ng tulong. Paano mo natin natiisin yung paslit na humihingi ng tulong at namamakaawa? Ewan ko sa'yo. Hindi ka rin ba nag-iisip? Sa inis ko nga dahil sa kakulitan ng kaibigan ko ay sinabihan kong siya na lamang ang magbukas ng pintuan kung gusto niya. Dahil ako, kahit na ano pa man ang sabihin niya, hindi ko talaga bubuksan ang pintuan. Naniniwala ako sa sinabi ni Mang Lito. Kaya't kahit na ano man ang mangyari, hindi niya talaga ako mapipilit na buksan ang pinto nun. Inis na naglakad pa palapit sa pintuan si Onyok para sana'y buksan ang batang patuloy pa rin sa pagngangawa at humihingi ng tulong. Pero ilang sandali pa, nagulat ako nang bigla na lamang kumalabog ng malakas ang pintuan. Gawa ng sunod-sunod na malalakas na katok ang ginawa ng paslit na nasa labas ng bahay. Nakita ko pang mabilis na umatras si Onyok pabalik sa kinatatayuan ko at sinabing mukhang hindi na umano paslit ang kumakatok nun. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero hindi pa man siya nakakasagot sa tanong ko. Sunod-sunod na paghuni ng wakwak ang narinig namin sa labas nun. Sinabayan pa ng walang tigil na pag-atungal ng mga hayop na hindi ko mawari kung saan nanggagaling. Kaya't halos pagsakluban na ako ng kilabot sa katawan. Nagising na rin ang iba naming mga kasamahan. Nagsipagpulasan papunta sa pintuan para alamin kung ano ang nangyari. Pinipilit pa nilang buksan ang pintuan nang sa ganon ay makita nila kung bakit tila nagkakagulo na sa labas ng bahay. Pero kahit na ano pa man ang gawin nila, hindi yun mabuksan-buksan dahil sa ikinandado pala ni Mang Lito ng mabuti ang tarangkahan nun. Magsialis kayo riyan! Alis kayo malapit sa pintuan! Sabi ni Mang Lito. Mang Lito, anong nangyayari? Bakit po ang ingay sa labas? Bakit may mga aso? Tanong ni Gado sa matanda. Huwag kayong magpadala sa mga naririnig nyo. Aswang ang mga yan. Yung mga hayop na naririnig ninyo, kagagawan nila yan.
Saad nito habang hinahampas sa sahig ang hawak na buntot pagi. Ano ho? Aswang ho? Tanong ni Mang Dindo. Kung ayaw niyong maniwala sa aming mag-asawa, hala sige, sumilip kayo sa bintana. Tingnan niyo yung mga nasa labas ng bahay. Sambit ni Manang Maria noon. Mabilis na lumapit sa bintana ang mga kasamahan ko. Naganap ng uwang. Samantalang ako naman ay ayaw ko sana makisilip dahil natatakot ako makakita ng kung anuman. Kung sakali mang totoo ang sinasabi ni Mang Lito. Pero pinilit ako ni Onyok na lumapit sa bintana. Nung makasilip na nga ako, gulat na gulat ako noon. Para siyang yung matandang lalaking nakatitigan ni Gado doon sa daan. Pero punong-puno na ng mga balahibo ang katawan. Nagtatayuan yon na parang galit na aso. Nakamulagat. Namumula ang buong paligid ng mga mata't nagbabaga. Sa likuran nito ay merong nag-aangil din pero hindi ko mawari kung anong klaseng mga nilalang yon. Basta, sobrang nakakapangilabot. Pakiramdam ko ay katapusan na namin ng gabing yon. Maya-maya pa, bigla nang bumigat ang pakiramdam ko na parabang unti-unti nang nandidilim ang paningin ko. Pero bago pa ako sakupin ng kadiliman at mawalan ng malay, naramdaman kong nahatak ako ni Mang Lito papalayo sa bintana. Ganun din ang iba ko pang mga kasamahan.